Bukas na harap sa Russian Customs si dating PNP Director for Controllership Eliseo de la Paz at ang kanyang asawa kaugnay ng hindi nila idineklarang mahigit 100,000 euros na nahuling bit-bit nila palabas ng Russia. At sa kabila ng iniutos na foreign travel ban ni PNP Chief Director General Jesus Versosa, hindi na nakansela ang biyahe bukas ng isa pang grupo ng mga opisyal ng PNP. Saksi si Chino Gaston. Sa kabila ng kapapataw lang na ban ni PNP Chief Director General Jesus Versosa sa lahat ng foreign travel ng mga tauhan ng PNP, tuloy ang biyahe patungong Los Angeles, Amerika na may 45 nilang opisyal para sa Officer Senior Executive Course ng FBI. Paliwanag ng Public Information Office ng PNP, bukod sa matagal na itong kasado, masyado na raw gahol sa oras para iatras pa ang biyahe. Pero paglilinaw ni Chief Superintendent Nicanor Bartolome, tagapagsalita ng PNP, hindi pag-amin na nagkamali si dating PNP Comptroller Eliseo de la Paz nang tangkay nitong maglabas ng mahigit 105,000 euros sa Russia ang inutos na travel ban. This is one way also of improving the system that we have been using over the past years. Hindi rin daw dapat putakdihin ng batikos ang 4 na asawa ng mga opisyal na sumama sa Russia. Kabilang na sina Mrs. Zenny Versosa, ang kabiyak ng PNP Chief, at ang mga kabiyak ni General Jaime Caringal at General Eliseo de la Paz. May opisyal daw na imbitasyon para sa mga ito dahil may social event para sa mga esposa. Bukod yan, economy class lang daw ang ticket ng mga opisyal, maging ang kanilang asawa. How can we prevent them if they will spend for their own fare? No? Ang sa atin sa PNP, for as long as our funds will not be used for them. Di pa raw tiyak sa ngayon kailan makakauwi ng Pilipinas ang mag-asawang de la Paz. Pero ayon kay Philippine Ambassador to Russia na si Victor Garcia, pinag-aaralan na ng Russian Customs ang mga dokumentong hiningi nito mula sa grupo nila de la Paz. At bukas, inaasahang pahaharapin na sila de la Paz kaugnay ng usapin. Ang Office of the Ombudsman naman, bumuo na ng isang 5-man panel para imbestigahan ang Moscow incident. Public funds po to, titingnan natin kung tama ba o wasto ba ang pag-release nito sa PNP. Tama ba ang proseso, ang procedure sa paggamit. Chino Gaston ang inyong saksi. Buo na ang 5-man panel ng Office of the Ombudsman na mag-imbestiga sa di umano'y sobrang contingency fund dadala ng 8-man delegation sa Russia. At paalala ni Ombudsman Mercedes Gutierrez sa mga opisyal at kawani ng gobyerno, iwasan na lang daw dalhin ang kanilang mga asawa at anak sa mga official trip abroad para makaiwas sa pangit na imahe. Saksi si Jay Taruk. Kung hihimayin ang dokumentong hawak ng NAPOLCOM, ang travel order na isinumite mismo ng Philippine contingent sa Russia, lumalabas na may kalakihan ng kaunti ang travel expenses ng grupo ni General Eliseo de la Paz kumpara sa itinakdang panuntunan ng COA sa mga kawani ng gobyerno na dumadalos sa mga convention sa labas ng bansa. Halimbawa, kung $300 lang ang karaniwang allowance kasama ang panghotel ng mga kawaning naga-abroad, ang grupo ni General de la Paz umabot ng $467 kada isang PNP officer ang budget. Sobra ng 167 o humigit kumulang 8,000 piso kada tao. Ibig sabihin, sa 6 na araw nilang pananatili sa Russia, aabot sa mahigit 120,000 pesos ang allowance na ibinigay sa kada opisyal na delegado. Medyo may kalakihan din ang nagastos nila sa plane ticket na umabot sa halos 140,000 pesos kada isa. Pero sa pagtatanong ng GMA News, 70 to 80,000 pesos lamang ang round-trip ticket sa Moscow kung economy class. Labis na ikinagulat ni Senador at ni dating PNP Chief Panfilo Lacson ang halagang itinalaga para sa contingency fund ng delegasyon sa Russia. Ngayon lang nakarinig ng ganong kalaking pera na dala-dala sa biyahe ng isang delegasyon na atin sa Interpol. At posible rin daw na dito pa lang sa Pilipinas, may nilabag na ang 8-man delegation ng PNP. Paano na ilusot yung ganong kalaking cash? Taong 2004, nang ipalabas ni Pangulong Arroyo ang Administrative Order No. 103 na nagbabawal sa lahat ng foreign travel ng mga kasapi ng mga ahensya ng gobyerno, maliban na lang kung hindi gobyerno ang popondo rito. At kung kailangan daw talagang bumiyahe, kailangan daw aprobahan ng Office of the President ang lahat ng foreign travel. Hindi tiyak si Presidential Deputy Spokesperson Undersecretary Anthony Goles kung may basbas ng Office of the President ang Moscow trip. Karaniwan daw kasi ang kalihim na ng kagawaran ang nagbibigay ng go signal. Paglilinaw naman ng National Police Commission, mas mainam na malaki-laki ang contingency fund na dinala ng grupo. Imbis na doon pa raw magkandara pa sakaling kulang ang pondo. Gayunman, tiniyak ng NAPOLCOM na masusi nilang sisiyasatin ang isusumiting liquidation ng grupo ni De La Paz. The liquidation is very important because it will indicate, let's say, how much was spent for what.
And if the purpose of the expense is not clear or doubtful, then we investigate. Jay Taruk, ang inyong saksi. May mga nagtatanong naman kung kayang gastusan ng milyong-milyong piso ang mga biyahe ng mga opisyal, hindi lang ng pulisya, kundi maging ng ibang sangay ng gobyerno. Bakit daw hindi unahin ang mga bagay na mas direktang pakikinabangan ng mga pangkaraniwang mamamayan? Saksi si Jiggy Manikat. Ito ang biyahe ni Pangulong Arroyo sa Europa nung nakarang taon na tinadtad ng batikos. Dahil sa bitbit niyang 34 na kaalyadong kongresista na 10 araw niyang kasama sa kanyang state visit sa Spain, United Kingdom at France. Iba pa ito sa kanyang biyahe sa Amerika nitong Hunyo, na pinutakte rin ng batikos dahil itinuloy pa rin sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Frank, kung kailan naganap ang MV Princess of the Stars tragedy at libo-libo ang apektado sa Iloilo at iba pang lugar na hinagupit ng bagyo. Ang tawag nga ng mga kritiko sa naturang biyahe, like fiddling as Rome burns. At sa pagsiklab ng panibagong kontrobersya sa Moscow International Airport, kung saan pinigil si dating PMT Comptroller Eliseo de la Paz at ang kanyang asawa dahil sa limpak-limpak na euros na dala nila palabas sana ng Russia. Di tuloy may iwasang may mga maginanakit, pumuna at magkumpara. Tanong ng ilan, kung kaya naman palang magpadala at gastosan ng milyon-milyong pisong pera ng tao ng bayan para sa ilang opisyal, bakit di kayang paglaanan ng mas mahalagang pangangailangan tulad ng mga pangkaraniwang pulis sa lansangan? Sa isang substation sa Quezon City, kakulangan sa bala at malalakas na baril pa rin ang daing ng mga pulis. Isang lumang M16 at kinakalawang na shotgun ang kanilang gamit laban sa mga kriminal. 6 na bala sa shotgun at isang magazine na katumbas ng 30 bala ng Armalite lang ang inisyo sa kanila. Mahirap yun talaga dahil kami naka-uniforme kami, alam na alam nila yung ginadala namin eh. Na kailangan kahit pa paano, meron tayo yung panganurin sa kanila, yung panapat. Kung sakaling re-responde ang mobile na ito sa mga oras na ito, maaaring tumirik pa dahil wala ng gasolina. 10 litro kada araw lamang ang alokasyon sa kanila. Hindi ito dapat na maubos sa loob ng isang araw. Kaya sa halip na magpatrolya, nakatambay lamang ang mga pulis, naghihintay ng re-respondihan. Paano kung naghahabol kayong kriminal? Yun ang malaking katanungan doon. Wala nang walang gasolina eh. Yun talaga gasolina medyo dagdagan. Bagamat ayaw nila magkomento sa isyu ng nahuling pera sa Russia sa kamay ng kanilang mga opisyal sa takot na sila'y balikan, malinaw na dehado makaraniwang mamang pulis natin sa lansangan. Patay mali siya na nga lang ang pulis na aming nakausap. Kasi hindi naman namin alam talaga yung nangyayari sa taas eh. Basta dito, kung nasa serbisyo ka, kung ano rin may tutulong mo sa serbisyo, kampanan mo. Ako si Jig Manikad, ang inyong saksi. At may dinit pang balita, pinanghasang pasukin na isang lalaki ang isang bangko sa Quezon City, pero tagumpay mang napasok ng suspect ang bangko. Bigo naman siyang makalabas. Live mula sa Quezon City, may saksi exclusive si Oscar Oida. Oscar. Igan, ayon sa mga pulis, tila na pag-aralan daw gusto ng suspect kung paano niya papasukin ng isang bangko dito sa may panulukan ng Doña Hemedy at Aurora Boulevard sa Quezon City. Yun nga lang, Igan, tila di raw nito na plano kung paano makakalabas. Inabutan pa, Igan, ng mga GMA News ang mga otoridad habang pinapalibutan ang bangkong ito sa may kanto ng Doña Hemedy at Aurora Boulevard. Halatang maingat na maingat sila sa pagbukas sa main entrance ng naturang bangko. Kinailangan pa nilang basagin ang ilang salamin para lang makapasok sa loob. Ayon sa mga otoridad, nasa loob pa raw kasi noong mga panahon yun ang suspect. Sa umpisa pa lang, bumugod na sa kanila ang sirang kisame. Halatang dito raw dumaan ang suspect. Ilang saglit pa, inakyat na nila ang ikalawang palapag kung saan inabutan nila sa mga karton-karton ang suspect. Kinilalang suspect na si Rudy Carvalho, 42 anyos. Nagawa man daw niya makapasok sa naturang bangko. Hindi raw niya alam kung paano lalabas. Kaya nang tumunog ang alarma, nanatili na lamang daw siya sa loob. Ayon kay Rudy Carvalho, wala raw siyang kasama sa ginawa niyang pagpasok sa naturang bangko. Pero duda ang mga pulis. Suspetsya nila may mga kasabwat si Carvalho. Base sa inisyal investigasyon ng otoridad, wala naman daw nawala sa naturang bangko. Sa mga sandaling ito, Igan, ay may mga ilang pa rin pulis sa loob ng naturang bangko at patuloy ang ginagawa nilang pag-iimbestiga sa nangyaring panluloob dito sa isang bangko sa may kanto ng Doña Hemedy at Aurora Boulevard dito sa Quezon City.
Mula dito sa Aurora Boulevard sa Quezon City, ako si Oscar Ayoy, dahil inyong saksi.